Hindi na ho nakayanan nitong si Bongo. Aba, mantakin nyo ho. Biglaan magre-resign diyan ho sa Senado. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito usapang Bongo. Ay, ano ba ito na konsensya? Takot? Bakit siya biglaan na mag-resign diyan ho sa Senado? Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, heto talagang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Umikot, bumaliktad. Nabaliktad ho ang pangyayari. Datapwat sa puntong ito ay marami yung natuklasan na matitibay na ebidensya laban ho dito. Kaya piking malasakit to di ba? Ay nagtatago sa pangalan na malasakit ay piki naman At hindi siguro na konsensya na, hindi na makayanan ang dala ng bigat na kanyang dinadala dito ho sa kanyang kinakaharap na bilyones na katiwalian. Kaya't biglaan ho ang kanyang mag-resign, pagbaba diyan sa Senado. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan panoorin ito. Nako, magugulat kayo. Shout out po sa lahat. Panoorin po natin, salubungin ang pagbaba ng biglaan sa Senado. Mismong Senado, bababa itong si Bongo. Mag-resign biglaan. Ito. Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify. Nananawagan na ho. At mayroong binibida, pabida-bida-bida. Itong si Bongo. Sandali lang po. At ito mga kaibigan, i-play ko ulit. Mr. President, allow me also to take this opportunity. Ala, talagang yanong galing mag-English ho. Iyan si Bongo. Talagang tingnan nyo ang pagmumukha. Nagpapawa. Parang bula ang propeta to mga kaibigan. Dito ang nilalaman nito. Nitong ibabahagi ko po sa inyo na ito ay ang kanyang biglaan na pagpaalam sa Senado, pag-resign. Mga kaibigan, ano ang dahilan? Ano ang matinding dahilan nitong si Bungog? Itong Bongo na ito. Sabi ko nga sa inyo, balat kayo to. Ito po. To clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito. Ay, yung aking pamilya may negosyo na po. And the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are all recycled and malicious accusations. Noong 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po. Maya na naman tayo, ulitin mo na naman. Ito ang nilalaman, mga mahal kong taga-subaybay at tungkol dito sa kinakasangkutan niya na pananagutin ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay nataranta na ho. Bibigyan po ng parusa ito na pagkakakulong, plunder. Ay wala pong piyansa yun. Nataranta na. Kahit kung ano na ho ang mga sari-sari na pinapaliwanag. At sabi nga dito sa bandang gitna na ibabahagi ko po sa inyo ay magre-resign siya sa Senado. Mga kaibigan, ay gusto ko munang ibahagi po sa inyo itong katunayan resibo na pagre-resign niya sa Senado ng biglaan. Ito po. Bye-bye. Salubungin niyo po ito. For the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya. Pero ni minsan po, ni piso, hindi na kinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak. Kahit na nasa Malacanang kami noon, hindi po sila nakakalapit. At maniniwalaan niyo po ba yan, mga kaibigan? Hindi raw po nakakalapit ang kanyang kamag-anak noon siya ay nasa Malacanang pa, mga kaibigan. Itong si Digong Duterte. Patapusin po natin. Anong lakas mambudol nito Isang
naging kondisyon ko noon, Mayor pa po, Hmm. nakakalapit ang aking mga negosyo ng aking pamilya, pero ni minsan po ni piso hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, Mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak ay ako po ang magre-resign sa kanya. Mr. President, Narinig niyo po mga kaibigan na kung lalapit daw po sa kanya ang kanyang mga kamag-anak, ibig sabihin ay kung lalapit para humingi ng pabor at tulungan ay mismo siya po ang magre-resign. Diyan po sa Senado ay biglaan ang kanyang pag-resign. Bakit hindi ka nag-resign? Bongo, ay anong liwanag naman na kayo ay magkakasangkot ng iyong kamag-anak, tatay, yung kumpanya ng tatay mo ay kumpanya mo rin yun na bilyones na nakakuha ng project nung panahon pa ni Digong, tapos ngayon ganun din. Bakit hindi ka nag-resign? Ay matibay ang ebidensya na hawak sa iyo. Anak ng katakot-takot, bulahin mo, niloloko mo ang sarili mo. Kaya nga ito ay isang katutak na hawak noon kinasuhan, nakaraang ano lang ito last year kinasuhan ito ni Trillanes. Wala, hindi pa lumalabas ang resolusyon plunder, ganyan kakapal ang ebidensya na yun ay sakop ng panahon ni Digong dito sa bilyones na pera. Ay hindi makasuhan noon dahil pinagtatanggol ni Digong, pakikialaman, pati korte pakikialaman, maabsulto lang. Kaya kinasuhan nitong panahon ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon ang mainit-init pa ay nadiskubre ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ikaw, Bongo, ang kumpanya nyo ay kasangkot mo dito sa flood control. Binigay mo ang kontrata diyan sa inyong tatay, kapatid, pamilya mo, na yan ay bawal dahil pinagmumulan ng korupsyon. Nasaan ang pinagawa mong flood control? Tapos ngayon magmamalinis ka, magre-resign ka diyan sa Senado. Pag sinabi mo na kapag lumapit sa iyo ang iyong mga kamag-anak, ay bulahin mo ang sarili mo, bulahin mo. Ito kahit sarili niya niloloko mga kaibigan. Diba? Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Mismong galing sa bibig niya, siya ay biglaan at handa na mag-resign sa Senado kung mayroong lalapit sa kanyang kamag-anak. Mambubula, diba? Ay matitibay ang ebidensya para sa kanya. Lumantugtugin na yan. Sasabihin mo, marami kang negosyo. Lumantugtugin na yan. Panahon pa ni Digong yan. Kaya lang ikaw nakalusot noon. Dahil pinagtatanggol ka ni Digong, pinapakainaman ang korte, pinapakainaman ang batas sa Republika ng Pilipinas. Kaya nga may ICC. Doon nag-file ng ICC para hindi yan pakailaman. Ngayon, panahon ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, hindi pakikialaman kung ano ang nakasaad sa batas. Kung dapat parusahan, ikaw parusahan, basta't mayroong matitibay na ebidensya. Tulong. Dalay ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palapakan.